Magkano nga ba yung nakuha kong compensation mula sa aking employer pagkatapos kong ma-terminate? So, kung gusto nyong malaman guys, ay stay tuned lang kayo sa aking vlogs! Welcome to my vlog! Hello everyone! Hello mga katambahay! So ayan, for today's video guys ay nais ko lang i-share sa inyo yung naging journey ko sa pang-tatlo kong araw na walang trabaho. So as you can see guys, ako'y nakikitira lang dito sa bahay na ito ng libre habang binabantayan ko ang mga pusa. Ayan guys, so habang nag-aantay ako ng employer's interview, so nagba-vlog muna ako, okay? So, sayang kasi yung araw kung magmumukmuk lang ako, iisipin yung naging karanasan ko dito. Biruin nyo naman kasi guys, kayo ba naman, di ba? Hindi magugulat. So, hanggang ngayon shock pa rin ako dahil 6 weeks lang akong nagtatrabaho dito sa ibang bansa ay na-kick out na ako sa bahay ni Kuya. So excited talaga ako that day, guys. Ang dami kong plano kasi akala ko lilipat na ako ng ibang bahay. Yun pala, lilipat na ako sa labas ng bahay. For real. My gosh. So, eto, happy pa rin naman kahit paano kasi nasahuran naman ako ng maayos at kinausap naman ako ng maayos. So, no hard feelings. Yun nga laang. Ito, walang tambay-tambay. So, yan. So, asa na nga ba tayo? So, yan, guys. Sorry, napahaba ng aking kwento. So, gusto ko lang share sa inyo, lalong-lalo na sa mga hindi nakakaalam or sa mga baguhan pa lang na nag-a-apply kasi anytime pwede nyo rin itong maranasan ang biglang ma-terminate pag ayaw sa inyo ng inyong employer. So, on the spot terminate. Ayan guys. So, ang mga nakuha ko naman guys na nagpapalubag ng aking loob, kahit naman paano ay yung binayaran ako ng 1 month salary, yung buo na 4,730 kasi yun talaga yung nasa kontrata ko. And then, binayaran pa yung kung ilang araw akong nagtrabaho, halimbawa ay 16 days akong nagtrabaho sa kanila o paid lahat yon. Okay, so nakalista naman yun sa isang form. Ano pa, binigyan din ako ng travel allowance na 200. Dapat nga 100 lang yun pero ginawa na nilang 200. And then yung plane ticket ko na one way. So, dahil meron akong 14 days na pwedeng mag-stay pa dito sa Hong Kong, kaya andito pa rin ako, ayan. Actually guys, naguguluhan ako eh. Kasi parang gusto ko nang lang umuwi. Kasi parang ako'y na-trauma na parang nakakatakot nang mag-apply. Pero sabi nila, nandito ka na rin lang naman. Bakit hindi mo itry ulit? Malay mo, di ba? So, everything happened for a reason. Ay, di ba guys? So, parang napalayo na yata ako sa topic ngayon. So, ayun guys, isang buwang sahod. Okay? So, on the spot terminate kasi ako kaya ganun. Walang notice talaga as in kinausap lang ako, ayun. Go na, ganun. Tapos yung ilang araw na ipinasok ko sa trabaho, food allowance at saka plane ticket. O, diba? So, kahit paano guys, dun sa 6 weeks na yun, parang na-cover na yung mga nagastos ko sa pag-a-apply. So, ayan guys. Ngayon ay magpapanibagong apply na naman ako. Ganon. Sana naman ay makahanap ng medyo tumagal-tagal naman. My gosh, hindi man lang umabot sa 6 months probation. Kasi guys, ngayon nga, hindi naman ako kailangan doon kasi parang naging substitute lang nga ako. Ganon. So, ganon lang kadali sa kanilang magpalit. Lalo na kung sila ay may budget. Ganon lang kadali. Okay? So, mas kailangan nila yung mas matagal na sa kanila. So, hindi naman ako na-inform nung una na ganun pala. Pero okay na rin. At least naman nabayaran ako ng maayos. Wala akong magagawa. Yun ang aking kapalaran ngayong taong ito eh. Ang makick out. Nako. Kaya yan, kaya. Ayan, at least naman kahit paano may sapat na budget din naman na gagamitin. So, ayan. Sana lang makapasa sa interview para
Naku, para hindi naman ma-homesick, 'di ba? Nakaka-homesick kaya. 'Di ba? Nakasulat na yung mga goals eh, kaso ganito ang nangyari. Ang kaso nga lang, yun lang. Kapag sinabing mag-exit sa Pilipinas, doon talaga mag-aantay ng visa ng 1 to 3 months. Oh, yung tagal ulit. Naku, ang hirap na namang bumalik, guys. Kasi bilang nanay, ma-homesick na naman ako. What should I do, guys? So, ayun lang, guys. Bago nga pala ako magpaalam ay pansin ko lang, guys. Sa mga nanonood ngayon, hindi pa kayo nakakapag-subscribe. Guys, tulong nyo na rin sa ekonomiya. Huwag kalimutang mag-likes, mag-subscribe, at pakipindot na rin po yung notification bell para kapag may mga bago akong mga videos, lagi kayong updated. So, ayan, bago ang lahat, ako nga pala si Rhea, isang nanay at isang OFW, pero na-kick out, char. So, ayan guys, ramdam ko na ang winter, kaya medyo nangangati-ngati ng skin ko kasi medyo malakas ng hangin, lumalamig na, kaya kailangan laging mag-lotion kasi wala pa namang masyadong ginagawa. So, ayan, paganto-ganto lang ako dito sa pad, sa bahay sa tirahan ng aking kamag-anak, ayan. Pa-vlog-vlog, kasi sayang din, di ba? Malay nyo, mag-viral tong video ko, o diba? Di nagkaroon ako ng ads, o diba? Guys, thanks for watching. See you again sa next video ko. Bye!